payapa ng Dawis Beach dito sa Digos City sa Davao del Sur. Pero huwag magpapalinlang dahil kahit pa sa mababaw na bahagi nito, may kinatatakutang nilalang. Nakamakailan lang, sunod-sunod na umatake sa mga residente. Kung kanila itong ilarawan, halimaw ng karagatan. Mura mag-is iyang ipon. May naramdaman ako ng agad. Masakit na masakit. Parang iniipit. Paano nila ito malalabanan? Gayong magpahanggang ngayon, hindi nila ito matukoy. Sa kanilang paglalarawan, ito'y kulay dilaw, mabuhok. Ang kapatid ko yung nakakita ng kasi nahawakan niya mismo. Madulas, saka mahaba daw. May balahibo. Lain ba kayo? Pagpaak niyo to. At ang pinaka-nakababahala, ang umaataking lamang dagat. Nakalalason. Nahihilo siya and then nagsusuka po talaga siya kaya kami kinabahan. Ngayon ka, mga has, lumusong. Umaga ng February 9, nagkayayaan ang magkakatrabahong Tommy, Jezame at Jambi na mag-swimming sa Dawis Beach. Hanggang may napansin daw silang kakatwang nangyayari sa tubig. Una kong lundag sa pantalan, yung mga maliliit na isda, tumatalon-talon. Parang may kabaran ako. Bakit kaya tumatalon-talon itong maliliit na isda? Signos na pala ito ng paparating na panganib. Dahil sa kalagitnaan ng pagsiswimming, may kung ano raw na kumagat sa kaliwang paa ni Tommy. Ayaw nila maniwala kasi akala nila it's a prank. Tulong! Talagang masakit na masakit yung kagat. Parang iniipit ka na hindi namin alam kung anong. Kahit anohin ko sa kawan, hindi talaga maalis-alis. Tulong! Dito na sumaklolo ang kasama niyang sina Jezame at Jambi. Pero pati ang dalawa, pinuntirya raw ng malahalimaw. Si Jezame kinagat sa kaliwang paa. Iniwas ko talaga yung paa ko pero sunod na sunod talaga yung pagkagat niya sa akin. Parang sinisip-sip yung di namin alam. Masakit talaga, dugo ng dugo. Sa kanilang tatlo, si Jambi ang pinakamalala. Inatake siya sa kanang binti. Malaki yung kagat niya dito. Parang lumaki talaga na may pasa. Sa kanilang balat, may naiwang markang pabilog. Ang gitna, may butas ng sugat. Agad daw nila itong pinahira ng bawang at langis. Mura mag-is iyang ipon. Meron siyang antibacterial property. Relatively, napaka-safe naman ng bawang. Yun nga lang, depende sa sensitivity ng skin. Lain ba kayo? Pagpaak niyo to. Magsunod-sunod. Kapanggok, subok lang yung kanyo. Grabe ang bleeding ng time na yon. Kung nagkataon na doon sa malalim, medyo baka may tendency pa na madisgrasya talaga kami. Baka po, patay na kami kasi masakit yung kagat talaga niya. Kung akala nila, ligtas na sila pagkaahon. Tulungan niyo kami, tulong! Magsisimula pa lang pala ang kanilang bangungot. Dahil pagka-uwi nila ng bahay, si Jambi nilagnat, nahilo at nagsusuka pa. Wala na silang ibang nagawa kundi isugod siya sa ospital. Nakakabahan na po ako kasi na-schedule siya para maoperahan, para matanggal yung nagnanana. Meron talagang malaki yun daw yun pong tatanggalin. What if kung diabetic pa yung pasyente? Magsicellulitis yun, severe infection, baka mamaya mag-gangrene pa yun. There is more than the bite. Kumalat ang nangyari sa kanila. Kaya ang mga residente malapit sa dalampasigan, natatakot ngayong lumapit sa dagat. Nadlok yun nga naapay mo sunod nga mamaa kay daghan man gud mga ligo. Napiktuhan jud among panginabuhian diri wala na nangaligo. Tungod sa pangitabo. Takot na sila. At naulit pa ito dahil isang linggo matapos ang pag-atake kina Jambi, ang misteryosong naninipit muli raw ng biktima. Sa kalagitnaan kasi ng pamamalakaya ng mangingisdang si Noli, may sumabit daw sa kanyang lambat na sa kanya'y biglang kumagat. Ganon ko ang short para mamuhi lang. Hindi ko alam anak yun siya. Di,
paingog daplin. Namuhi. Mo sukol yung murag mo. Paakit yung mo. Doon ako nakatayo. Mababa lang. Gilagak ako na akong pokot doon. At kumpara raw kina Tommy na bigla na lang daw sumibat matapos makakagat, ang salarin na lambat daw ni Noli. Ganito ka haba. Susunod, kailaliman ng Dawis Beach sa Digos, Davao del Sur, pinamumugaran daw ng tila halimaw na umaatake ngayon sa mga lumulublob sa dagat. Madulas, saka mahaba daw, may balahibo. Ang sunod daw na nabiktima ang mangingisdang si Noli na kinagat naman daw sa binti. Ano nga ba ang nakalalasong naninipit sa Dawis Beach? Ang description nito ipinaguhit ng aming team sa isang sketch artist. Ito po ang nakita ko na maaaring kumagat po sa inyo na marine creature. Nakaligtas din kaya si Jambi sa peligro? Ang nanlalaso na halimaw sa karagatan ng Davao del Sur, malalantad na. Ang maaaring kumagat po sa inyo na marine creature. Ito po ay yung Susunod na, magkakatrabahong sina Tommy, Jezame at Jambi. Pare-pareho raw inatake ng hindi matukoy na nakalalasong naninipit sa kailaliman ng Dawis Beach sa Digos City, Davao del Sur. Kapatid ko yung nakakita ng kasi nahawakan niya mismo. Madulas, saka mahaba daw, may balahibo. Si Jambi, namiligro ang buhay. Malaki yung kagat niya dito. Nahihilo siya. Nagsusuka po talaga siya kaya kami kinabahan. Agad siyang isinugod sa ospital. Nitong Miyerkules, nakalabas na siya. Naghihila po yung sugat at saka nakakalakad na din ako ng mabuti. Napaka-bless ko po na binigyan pa ako ng second life. Samantala, ang naka-face-to-face naman ni Noli na nilalang sa karagatan, kanya raw nalambat. Ipinakita niya ito sa aming team. Di rin ako gibutang sa rape para magahi siya. Di siya mabaho para makita sa bipar nga unsang klase nga isda. Pero ayon kina Tommy, hindi ito ang umatake sa kanila. Paghila ko po, parang mahaba talaga siya. Maraming buhok at saka parang madulas. Medyo malaki po. Dahil pala isipan pa rin sa kanila kung anong nilalang ang umatake sa kanila, ipinaguhit namin ito sa isang sketch artist base sa pagsasalarawan ni na Jambi. Daghan man ko na diri usahay sa dagat. I-try natin ngayon sa ating mga isda dito sa Dawis, mag-dive dyan sa may nangyari na kinagat ng isda. ito po ay yung tinatawag natin na mga eel o yung mga moray eel kasi territorial din sila. Pumupunta din yan sa mga hindi masyadong malalim. May mga bato-bato or kung saan sila makaano ng pagkain. Wala po ba yung poison? Hindi naman siya talagang poisonous dahil sa poison na ni-release. Dahil na siguro din yun sa may bakterya. Dinisik agad natin yung sugat. Importante, sabon at tubig, pagkaahon pa lang, wag na wag nating sisip-sipin. Kung poisonous yun, diba? Lilipat to sa sumipsip. Niyaya kami maligo dito, pass muna. Regarding sa safety, may mga barangay responders naman din tayo. Sila yung nag-monitor para sa mga planong maligo dito. Ani-encourage naman din pero extra careful na lang din tayo. Kung akala natin pamilyar na tayo sa lahat ng mga nakatira sa karagatan, mag-iisip-isip tayong muli. Ibang mundo ito, napakalawak at meron ditong mga nilalang na posibleng umatake sa pinaka hindi natin inaasahang pagkakataon na ang sandata, lason.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.